Kusang loob pong sumuko sa kampo'y krame si dating Senador Bong Revilla matapos nga pong ilabas ang arrest warrant laban sa kanya kaugnay pa rin po ng flood control scandal. Kaugnay po yan ang kasong isinampa ng Ombudsman na malversation of public funds o paglustay umano ng pondo ng bayan na sinamahan pa raw ng pamemeke ng mga dokumento. Pero sa video pong inilabas ni Revilla, iginit niyang wala siyang balak takbuhan ang kanyang kaso. Sabay giit na wala raw nangyayaring due process sa kanya pong kaso. Nag-uugat po ang kaso ni Revilla at ng 6 na iba pang mga opisyal ng DPWH sa aligasyong posibleng pineke nila ang accomplishment report at disbursement vouchers ng proyekto para daw ma-release ang 76 na milyong pisong halaga po ng naturang proyekto para sa construction ng 92.8 milyon na flood control project sa Pandi, Bulacan na dineklara pong tapos na pero ghost project pala. Kasabay po ng arrest warrant, meron na rin pong hold departure order laban kay Revilla. Layunin nito na matiyak na siya ay haharap nga sa hukuman at hindi tatakas sa proseso ng batas. Tandaan natin ito po wala pang kaugnayan doon sa statement nitong si dating Yusek Bernardo kaugnay po ng kanyang naging relasyon kay Revilla nung mga panahon na silang dalawa po ay nasa gobyerno. Samantala, bago pa man si dating Senador Bong Revilla, nauna nang inaresto sa kustudiya po ng Senado ang dalawa pang kapwa-akusado na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Nangyari po ang pag-aresto matapos ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scam kahapon. Dinala ang dalawa sa NBI para sa booking procedure, saka naman po ito dinala sa bilibid. Kabilang sina Bryce at JP sa 7 pinaaresto ng Sandigan Bayan 3rd Division. Kasama po dyan sina dating Senator Bong Revilla at ang mga dating DPWH employees na sina RJ Domasi, Emelita Juan, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Samantala po naman, nagkainitan ang ilang mga senador at opisyal na humarap po sa pagpapatuloy ng hearing ng Blue Ribbon Committee ng Senado kaugnay pa rin po sa skandalo po ng flood control projects. Umpisa pa lamang po ay agad ng uminit si Committee Chair Pamphilo Lacson dahil sa ingay umano ng tinatawag niyang detractors na hindi na nga raw nakakatulong ay hadlang pa raw sa paghahanap umano ng katotohanan. As the chairman of this committee, I say to you, shut the Let us now resume our hearings. Your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. Para ipangalandakan ninyo na inutil at walang silbi ang Blue Ribbon Committee is not only insensitive to its members, but an insult to our fellow Filipinos who have consistently followed and monitored our hearings and participated in the trillion-peso march. Yan po ang tinig ni Blue Ribbon Committee Chair Pamphilo Lacson. Samantala po naman, marin din pong itinanggi ni Lacson na may pinoprotektahan daw ang komite. Wala raw silang intensyon na pagtakpan umano ang kahit na daw sino. Humarap po naman sa hearing ang dalawang babaeng testigo na nagsasabing kinausap daw sila ni Curly Discaya noong pong 2023 para ipaalam na si Martin Romualdez daw ang may-ari ng binabantay nilang bahay sa isang mamahaling subdivision sa Makati. Pero pareho itong itinatanggi ni Curly at ng kampo po ng dating speaker. Dati na rin noong itinanggi ni Romualdez na may connection siya sa mga Discaya. Kasunod yan, muling naungkat ang aplikasyon sana ng mga Discaya bilang mga state witness para po sa skandalong ito. Muli po nagkasagutan sina Senador Dante Marcoleta at DOJ Prosecutor General Fadulyon tungkol sa issue ng restitution o pagbabalik po ng nakaw na yaman bilang kondisyon para nga makapasok sa Witness Protection Program ng gobyerno. Kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Discaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Hindi siya sinungaling. Ang mismong kayo ang nagbigay na ng kondisyon kasi. If I may refresh the memory of the good senator, during the last hearing of November 14, 2025, that matter that you raised about the statement made by the former Secretary of Justice was already put on the side when you asked that question. And we already informed the chairman that if they wish to file their application, if they wish to be processed, they go to the Department of Justice.
But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they did not. I am sorry, Mr. Chair, he did not refresh my memory. Yan po ang Pinupulyot mo yung memory ko eh. Yan po ang sagutan ni na Senador Rodante Marcoleta at DOJ Prosecutor General Fadulion. Samantala, formal na pong naihain sa Kamara ang kauna-unahang impeachment complaint laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Personal ngang isinampa ni Attorney Andre De Jesus ang nasabing impeachment complaint na indendorso naman daw ni Pusong Pinoy Party List Congressman Jet Nisay. Kabilang sa inilatag na grounds for impeachment laban sa Pangulong Marcos Jr. ang umano'y betrayal of public trust dahil sa pagpapaaresto nito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte para isuko ito sa International Criminal Court o ICC. Pati na rin ang umano'y katiwalian at paglabag sa saligang batas dahil sa anomalya sa budget at maging sa flood control projects. Nirerespeto naman daw ng palasyo ang paghahain ng impeachment bilang bahagi ng isang malayang proseso. Pero ibinunyag din ito, nakasama raw sa mga pinangalan ng contractor ng ICI na sangkot sa flood control scam si Congressman Nisay. Kabilang siya sa pinaiimbestigahan ng ICI sa Ombudsman dahil sa posibleng plunder at panunuhol. Wala pa namang tugon dito ang mambabatas. Posible po daw na may mga pulis na pumoprotekta sa wanted na negosyanteng si Charlie Atong Ang para hindi siya mahuli. Batay po sa record ng PNP, walang police security personnel si Ang at privately hired ang kanyang security detail. Pero nagbabala pa rin po ang PNP laban sa mga aktibo at retired na mga pulis na posibleng tumutulong sa pagtatago po ni Ang. Sa ngayon po'y 2 arrest warrant na ang nailabas ng hukuman laban sa negosyante. Kaugnay pa rin po ng mga kaso ng mga nawawalang sabungero. May mga natatanggap daw rin po silang mga informasyon sa posibleng kinaroroonan nito matapos mag-alok ng 10 milyong pabuya ang gobyerno. Pero hindi pa rin ngayon matunton ang naturang nagtatagong akusado kahit na sinuyod ng mga pulis ang ilang ari-arian nito sa Batangas at maging sa Pampanga. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!